Paano hindi maging tamad? Natanong mo na ba yung sarili mo, paano ba ako hindi magiging tamad? Lahat tayo kahit minsan nadadala ng katamaran, di ba? Personally nga, siguro kung mayroong Olympics ng katamaran, baka pwede na rin ako maging star player dati. Ang mahirap lang kapag palagi tayong tinatalo ng katamaran, ang daming opportunities ang nasasayang. Pwede kang mahuli sa mga deadlines mo, magpabaya sa mga responsibilities, o mawalan ka ng motivation para abutin yung mga goals na meron ka. Sa huli, nagiging cycle to at mahirap tong basagin. At ang resulta, stress, guilty, at unfulfilled yung potential mo. Minsan pa nga magagalit ka pa sa sarili mo dahil ang dami mong nasasayang na oras. Iisipin mo marami ka na sanang nagawa. Pero dahil nga cycle siya, paulit-ulit yung ganitong nangyayari. Halimbawa, nagplano ka na mag-aaral ka para sa isang exam, pero natulog ka na lang kasi feeling mo marami ka pang oras. O kaya naman gustong-gusto mo na mag-start ng habit, for example, exercise. Pero napagdesisyonan mong manood na lang ng TV or Netflix kasi gusto mo na lang mag-relax. Pabalik-balik yung cycle, tapos sa huli, wala tayong natatapos. Wala ring nangyayari. Wala tayong movement forward. Pero ano nga ba yung pwede natin gawin para hindi tayo maging tamad? Ito yung 3 bagay na nakatulong sa akin. Number 1 is to remember your purpose. Sobrang importante na alam natin yung purpose ng isang bagay o kahit tayo sa buhay natin. Dapat alam natin yung purpose natin. Nakakatulong kasi to para magkaroon tayo ng drive sa buhay. Kapag alam mo kung bakit mo ginagawa o bakit ka gumagawa ng isang bagay, pwedeng para sa sarili mo, sa pamilya mo, o dahil gusto mong may magawang mabuti sa mundo, magkakaroon ka ng deeper level ng motivation. If you have a deep enough why, you won't be easily defeated by laziness or procrastination. Number 2 is to make the task manageable. Maraming researches sa field ng psychology yung nagsasabi na ang malalaking task nakaka-overwhelm kaya tinatamad tayo. Pinoprotektahan tayo ng isip natin na hindi ma-stress at ma-overwhelm. One effective solution to this is to break the tasks into smaller chunks. Yun bang hahati-hatiin mo sila sa maliliit na steps, tapos mas madali mo masisimulan at matatapos yung mga bagay na kinatatamaran mo. Halimbawa, imbes na isipin mo na kailangan mo mag-aral ng buong libro, mag-focus ka muna sa isang chapter. O kahit nga hindi isang chapter isang page lang muna. Pagkatapos mo yon, isang page ulit. Tapos tuloy-tuloy mo lang yun hanggang sa magugulat ka na lang patapos ka na sa chapter. Stop working on your big tasks and focus on making small and consistent progress instead. And number 3 is to pray for discipline and strength. Personally, sobrang halaga nitong prayer para sa akin. We can ask God to give us wisdom to be productive and disciplined, especially kapag overwhelming na yung sitwasyon. Kapag dinadala mo kay Lord yung mga internal struggles mo, bibigyan ka niya ng strength para i-sustain at i-overcome yung laziness. In the end, we won't just desire things. We'll be diligent enough to make things happen. Sabi nga sa Proverbs 13:4, "The soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich." Hindi natin maabot yung mga pangarap na gusto nating marating kung magsasayang lang tayo ng oras sa katamaran. But finding a deeper sense of purpose, making your tasks manageable, and asking guidance from the Lord can help us overcome this habit. That's it for me. Thanks for watching and Just Conquer Today.